Ilang minuto nga ang nakalipas ay makikitang lumilipad si Nieting pabalik ng Dragnet Base. Dito ay agad tinanong ni Zujin kung ano na ang lagay sa Changbai Mountain. Pero tinanong lang din ni Nieting kung ano ang lagay at bagong kaganapan sa Dragnet at Snare. Nagulat nga si Zujin at dahil nag-aalinlangan ito na sabihin ang mga ginawa ng ating bida ay tinanong niya muli ito kung kamusta na ang sitwasyon sa Changbai Mountain. Napansin nga ni Nieting ang pag-aalinlangan sa mukha ni Zujin kaya naman sinabi nito na sabihin na saka niya ni Zujin kung ano ang nililihim niya, at wag na daw baguhin ni Zujin ang topic dahil masyado namang halata sa kanya na may tinatago siya. Nabubulol nga ito habang tinatanong si Nieting kung naalala niya na nais magtinda ng blessed stone si Yeshao at ang ating bida. Ano naman ngayon, wika ni Nieting, tinanong nga din ito kung anong pamilya o clan ang nakadil ng ating bida, at kung sino na ang namamalakad sa black market ngayon. Nilihis nga ni Zujin ang kanyang muka at sinabing wag muna itong uminom ng tubig at makinig muna ito sa sasabihin niya, hindi nga daw simple ang mga ibabalita nito sa kanya. Kaya naman napatigil sa pag-inom si Nieting, dito ay sinabi ni Zujin na ang binente ni Yeshao at Lucio na blessed stones ay hindi lang mahigit 1,000. Inimbitahan nila ang 6 na clan at binentahan ang bawat clan ng 10,000 blessed stones. Matapos niyang makabenta ng 60,000 blessed stones ay malamang sa may mahigit 20,000 pa siyang tinatago. Winasak nga ni Nieting ang baso na hawak niya dahil sa galit nito sa ating bida, habang si Zujin ay hindi alam kung dapat bang matakot o matatawa na lang. Iniisip nga ng nanginginig sa galit na si Nieting na ang binentang blessed stones ng ating bida ay sapat na upang gawin si rank ang karamihan sa miyembro ng malalaking clan, at kung ilan daw sa mga ito ay ililihim ang pagkatao at magtatrabaho sa snares ng may mataas na katungkulan, ay siguradong hindi nila kakayaning makontrol ang sitwasyon. Masyado nga ang takot ni Zujin nang makitang nilalabas nito ang kanyang aura dahil sa galit. Seryoso nga si Nieting nang tanungin kung ang ibig bang sabihin ni Zujin ay may 60,000 blessed stones pa ang malalaking clan ngayon. Wala naman na daw ganun kalaki wika ni Zujin, dahil binawi ni Lucio ang halos kalahati nito sa mababang presyo, malamang daw sa may mahigit 3,000 blessed stones na lang ang bawat clan ngayon. Kinakabahan pa din nga ito habang nagpapaliwanag, sinabi nga nito na binente ni Lucio at Yeshao ang blessed stone sa malalaking clan sa mataas na halaga kaya kumita sila ng pera at spiritual tools. Matapos nito ay nagbukas sila ng bagong black market upang ibenta ang iba pa nilang blessed stone sa mababang halaga. Kalaunan ay nakipaglabanan ang mga clans kay Lucio sa pababaan ng presyo ng blessed stone, tapos hinintay ni Lucio na bumaba sa normal na presyo ang benta ng mga clan at binili ang malaking porsyento ng blessed stone na supply nila. Tinulungan at nagsilbing spy nga daw pala si Nolan K. dagdag ni Zujin, pero itong si Nieting naman ay hindi makapaniwala at tinanong si Zujin kung, sa 7 araw na wala siya ay naging pinakamalaki at sentro ng distribution ng resource ang black market sa Luo City, parang ganun ang wika naman ni Zujin kaya sinuntok nito ang puno at muling nagbigay ng negative emotion point sa ating bida. Matapos kumalma ni Nieting ay tinanong ni Zujin ito kung ba't di na lang nila ito papasukin sa Luotian College, dahil ang ating bida umano ay pinanganak na takaw-gulo, kaya malamang sa mas madami pa itong kalokohan na gagawin kung patuloy nilang pipigilan ang nais niya. Tinanong naman ni Nieting kung ano ba ang nais ng ating bida, at ginagawa na lang daw kalokohan ang lahat, pero sinabi naman ni Zujin na hindi ba halata, ito ay ang protesta ni Lucio laban sa iyo at sa mga desisyon at nais mong gawin niya tulad na lang ng nais mo siyang ipadala sa abroad, ang hindi mo siya pinapapasok sa Luotian College at pagpapadala sa public security. Tila naging teacher nga si Zujin nang mag-discuss ito kay Nieting. Ang pinakaayaw nga daw ng ating bida ay ang may pumipigil sa mga nais niyang gawin o napipigilan siya, kaya nilalayo niya ang kanyang sarili nang una itong sumali sa Dragnet at Snares, pero ngayon daw na lumalapit o napapalapit na ang loob ng ating bida sa kanilang organisasyon ay agad-agad at nais naman itong bigyan ng mabigat na tungkulin ni Nieting, kaya talagang magrebelde daw ito. Nauunawaan na nga daw lahat ni Nieting, pero kailangan daw ma-freeze ang bank account ng ating bida at tanungin kung ano ang nais niya. Na ginawa naman na daw ni Zujin. Nais nga daw ng ating bida ng isang espada, muli ngang nang inigsagalit si Nieting nang marinig niya ito at iniisip na, hindi siya makahanap ng magandang kayamanan para sa sarili niya at ngayon nais niya akong ma-blackmail. Sinabi naman ni Zujin na sa tingin daw nito ay pwedeng ibigay ni Nieting yung isang espada, at sigurado daw nababagay ito sa ating bida, pero hindi naman daw maaari dahil masyado itong mahalaga wika nito. Sinabi naman ni Zujin na, di ba nais mo nang ibigay dati kay Master dati ang espada na yon,
Bata pa si Lucio at malamang sa makakagawa o magkakamit ito ng mas malaki pang achievement kumpara kay Master sa hinaharap. Binibigay lang naman daw ni Nieting ito kay Master dati dahil nais niyang makipagtulungan ito sa kanila. Kaya naman sinabi ni Zujin na kailangan mong magsakripisyo para sa mas malaking pakinabang, at mukhang ginagago na nga lang daw siya ni Zujin, wika ni Nieting. Kailangan niya daw munang pag-isipan ang patungkol sa espada, pero dapat ma-freeze din daw ang bank account ni Yishao at utusan si Yutang at papuntahin ang mga tauhan niya upang mag-take over sa black market, pero hindi naman daw mawawala ng ating bida at si Yishao dahil mapupunta sa kanila ang 10% ng kikitain ng black market kada taon. Tinanong nga din ni Nieting kung ano na ang plano ni Zujin sa ating bida, dahil hindi niya umano gagawing madali ang lahat para sa ating bida matapos ang mga kalokohang ginawa niya. Mabilis lang naman na tumalikod at naglakad palayo si Zujin at iniisip na, labas na ako dyan, tutal ikaw naman ang nag-umpisa sa lahat ng ito kaya magpakasaya ka muna at makipaglaro kay Lucio. Makalipas ang ilang araw habang tamang upo lang ang ating bida ay dumating sila Mingyu at mga kasamahan nito. Mabilis nang nagtungo kay Mingyu ang ating bida at tinanong kung siya na ang mamamalakad sa black market na ito. Tinanong naman ito kung paano nalaman ng ating bida ang tungkol sa bagay na ito. Sinabi nga niya na ang black market na ito ay matatagpuan malapit sa Luoshen College kaya sigurado daw siya na hindi hahayaan ni Nieting na outsider ang mamalakad dito, lalo at umalis na daw ang representatives ng malalaking clan sa Luo City kahapon. Habang si Yishao naman ay masyado ang galit dahil na-freeze na din ang account niya at inaasahan na nga daw ng ating bida na gagawin din kay Yishao ang ginawa sa bank account niya. Ilang sandali pa ay hinihingi ng ating bida ang spiritual tool na ibibigay nila sa kanya. Kaya naman itong si Mingyu ay iniisip na siya ang in charge pero mukhang mas madami pang alam ang ating bida sa kanya. Tinawag nga nito ang kanyang kasama upang dalhin ang spiritual tool. Tamang pito pa ang ating bida nang makita ang lalagyan nito at inaabot sa kanya. Mabilis nga niya itong hinablot at niyakap ng mahigpit habang sinasabi na, tignan natin kung ano ang binigay ni Nieting na kayamanan sa akin. Unti-unti nga niya itong binuksan at sinisilip ang laman nito. Matapos nga niya itong mabuksan ng tuluyan ay wala naman daw itong laman kaya naumay ang ating bida. Nagalit nga ito at tinanong kung ginagago ba siya ng mga ito dahil wala naman daw kahit ano sa loob ng box na ito, pero bigla niyang napansin na kuminang ito. Sinabi nga ni Mingyu na, sabi ni Nieting ay tinatawag itong Shadow Blade at nagmula pa sa sinaunang panahon. Upang kilalanin ka nito bilang bago niyang master ay kailangan mong ipatak ang mga dugo mo dito habang papalubog na ang araw, kaya ingatan mo yan. Namangha naman ang ating bida dahil ang espada umanong ito ay isa sa top 10 na espada ng sinaunang panahon, pero kung tama daw ang pagkakaalala niya ay sinabi nila na nawawala ang espada na ito, kaya iniisip niya kung paano ito napunta kay Nieting. Kung titignang mabuti nga daw ito ay mapapansin o makikita ang malabong hugis nito, kaya naman hindi daw ganang nakakabaliw ito tulad ng sinasabi sa legend o alamat. Ayon na kay Mingyu ay sinabi din daw ni Nieting na hindi ordinaryo ang espada na ito at kailangan ng mahabang pasensya ng ating bida upang magamit o gamitin ito. Sinabi nga din ni Mingyu na magkakaroon ng share ang ating bida at si Yishao sa black market, pero hindi na nila pwedeng pakialaman ang pamamahala dito, kaya naman mabilis na senaro ng ating bida ang box at iniisip na sinisipa na siya sa black market na ito. Pero mas mainam na din daw ito at kailangan na din naman niyang umalis dahil siguradong hindi siya titigilan ni Yishao pagbalik niya. At pagbalik nga ni Yishao ay hinahanap niya ang ating bida na agad naman ang naglaho sa tabi ni Mingyu. Iiwan na nga daw ng ating bida ang responsibilidad sa pag-handle ng black market at kay Yishao at malamang naman daw sa mag-enjoy si Mingyu habang pinapahirapan nito ni Yishao. Samantala pagsapit ng hapon ay tinitignan ng ating bida ang espada. Iniisip nga nito na ayon sa alamat ay makikita lamang ang Shadow Blade pag magdidilim na, transparent pa din nga daw ito ayon sa ating bida. Hanggang sa ilang sandali pa ay lumulubog na ang araw at kasabay nga nito ang paglabas ng aura sa espada gayon na din ang pagpapakita nito sa ating bida. Napakaganda nga daw ng espadang ito at nararamdaman niya din na punong-puno ito ng superpower, kaya naman tama daw talaga ang pagsali niya sa dragnet at snares. Kinuha man daw ni Nieting ang lahat ng pera niya pero worth it naman daw ang binigay nilang espada sa kanya. Sinubukan nga ng ating bida ang talam nito, at agad naman siyang nasugat kaya hindi daw pangkaraniwan ang talam nito dahil maging siya na isang B-rank ay madaling nasugatan dito, sunod nito ay pinatak niya ang kanyang dugo sa Shadow Blade. Matapos nga niyang ipataka ang dugo niya sa espadang ito ay nagliwanag ito dahilan upang masilaw ang ating bida.
Ilang sandali pa ay unti-unting lumabas ang spirit ng Shadow Blade, hindi nga makapaniwala ang ating bida dito dahil anyong tao ang spirit na nasa loob ng espada. Pagbukas ng mga mata nito ay agad na sinabing sa wakas makikita ko na naman ulit ang liwanag ng araw, habang ang ating bida naman ay masyadong namamangha dahil ang human form spirit na ito ay nakakapagsalita. Kaya ang ibig sabihin nito ay malakas talaga ang spiritual tool na binigay ni Nieting sa kanya. Tinanong nga ng ating bida kung ano ang pangalan ng espiritong ito, na mabilis namang lumapit sa ating bida at sinabing tawagin mo ako sa pangalang Childehay, sabay tanong kung ang ating bida ba ang bagong nagmamay-ari ng Shadow Blade. Ngiting gwapo nga ang ating bida at sinabing ako nga ang bagong nagmamay-ari ng Shadow Blade, at mabilis nang bumalik sa espada si Childehay at sinabing hindi ka karapat-dapat sa Shadow Blade. Nanigas nga ang ating bida dahil sa sinabi nito at ilang sandali pa ay, masyado ang galit ng ating bida dahil binigyan na daw niya ito ng kanyang dugo at hindi ito ang inaasahan niyang asal ni Childehay sa bago niyang master. Hindi nga daw makapaniwala ang ating bida na mayroong espiritong katulad ni Childehay sa mundong ito. Dinig nga ang malakas na boses ng ating bida habang pinapalabas niya itong si Childehay mula sa Shadow Blade. Tamang chismis nga ang mga loko habang ang ating bida ay sinasabi sa espada niya na kinakausap niya ito at pinipilit pa ding palabasin si Childehay kaya naman inakala nila na nababaliw na ang ating bida. Iniisip nga ng ating bida na minamaliit siya ni Childehay, nagagamit niya naman daw ng maayos ang Shadow Blade pero hindi umano mawala ang hinanakit ng ating bida sa espiritu nito. Mukhang ito nga daw ang ibig sabihin ni Nieting nang sabihin na kailangan niya ng mahabang pasensya sa espadang ito. Malamang din daw na iniisip ni Nieting na kailangan ng ating bida ng mas mahaba pang pasensya upang mapasunod ang espiritu ng espada o si Childehay, pero kagaguhan na nga lang daw ito at muli niyang sinugat ang kanyang mga daliri, habang iniisip na ngayon lamang siya na insulto ng ganito sa tala ng kanyang buhay, sinusumpa nga daw ng ating bida sa ngalan ng kanyang karangalan na pasusunurin niya si Childehay na parang maamong tupa bago matapos ang araw na ito. Sa pagpatak nga niya ng dugo sa espada ay agad namang lumabas si Childehay at sinabi ng nag-uugat-ugat ng mata ng ating bida na ipapakita niya kay Childehay kung sino ang tunay na boss sa kanila. Ang lakas ng loob mo wika nga ng ating bida habang dinuduro niya ito pero muli lang bumalik sa espada si Childehay at sinabing wag na siyang palabasin nito kung wala namang dahilan. Nanginginig na nga sa galit ang ating bida at mukhang hindi na talaga nito mapigilan ang kanyang sarili. Paulit-ulit nga niyang pinatakan ng dugo ang espada kaya naman paulit-ulit ding napipilitan na lumabas si Childehay, kaya naman nagagalit na din ito. Ang lakas ng loob mong tratuhin ako ng ganito wika nga ng ating bida, hindi daw yata alam ni Childehay na siya na ang bagong master ng Shadow Blade, tinanong nga ng galit na galit nating bida na ito daw ba ang tamang asal na dapat ipakita ni Childehay na isa lang namang spirit ng espada sa bago niyang master. Sinabi naman ni Childehay na ayaw nitong gumamit ng karahasan pero mas ayaw niya daw nang sinusubukan siya, at hanggat maaari daw sana ay mapanatili nila ang mababaw na koneksyon nila sa isa't isa. Sabay sinabing hindi talaga qualified o kwalipikado bilang bagong master ng Shadow Blade ang ating bida. Kumikibot-kibot na nga ang lahat ng ugat ng ating bida dahil sa galit nito, at dahil hindi din ito nagsasalita ay sinabi ni Childehay na mukhang naunawaan na ng ating bida ang sinabi niya. Pero wag ka at hinampes niya itong si Childehay sa lupa, kung saan tumama ang kanyang muka kaya hindi ito makapaniwala. Umaapaw na nga sa galit ang enerhiya ng ating bida habang tinatanong kung ayaw ba talaga nito sa karahasan, pero sa tingin daw ng ating bida ay hindi lang talaga nito pwedeng labanan ang bago niyang master dahil isa lang siyang espiritu ng espada. Muli sinabi ng ating bida na ipapa-realize niya kay Childehay kung sino ang tunay na boss sa kanila ngayong araw at hindi na nga ito nakasagot pa. Samantala tahimik naman itong si Nieting habang binabasa ang report sa kanya, at nabuga nga ni Zujin ang kanyang iniinom nang sabihin ni Nieting na nakuha na ng ating bida ang Shadow Blade, pero magandang balita naman daw ito. Sinabi nga daw ng master nila dati na ang Shadow Blade ay dapat ibigay sa isang tao na may integridad, hindi naman daw masamang tao ang ating bida pero hindi niya daw masasabi na may integridad ito. Tinanong nga ni Nieting si Zujin kung hindi ba ito natatakot na sisihin at magalit sa kanila ang kanilang master pag nakita nila ito sa kabilang buhay matapos silang mamatay. Sinabi naman ni Zujin na ang master natin o tatay ko ay wala ding integridad sa sarili. Pero bakit masyadong mataas ang pinanghahawakan mong pamantayan kay Lu Shu? Tumitig lang naman itong si Nieting sa kanya, kaya sinabi nito na wag mo akong tignan ng ganyan dahil ganun din ang sasabihin ni tatay pag nakita na natin siya sa kabilang buhay. Kaya naman hindi ako natatakot sa kanya.
Sinabi nga ni Nieting na ang Shadow Blade ang pinaka-importanteng bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng kanilang master. Kung lakas nga daw ang pagbasehan ay hindi din ito kayang tapatan ng kanyang espada o ang Zinting Blade. Sinabi naman ni Zujin na dahil nasa pangangalaga na ito ng ating bida ay wala ng punto kung patuloy pa din niyang iisipin ang tungkol sa Shadow Blade, bagkus ay mas interesado daw si Zujin sa ibang bagay. Habang tinataas nga nito ang kanyang salamin ay sinabi niyang nais niyang makita ang ekspresyon ng ating bida pag nagkita na sila ni Childehay. Nanginginig nga ang buong katawan ni Nieting habang pinipigilan nito ang kanyang pagtawa. Sinabi naman ni Zujin na ayon umano sa kanyang tatay ay hindi maganda ang ugali ni Childehay, at ang sinumang magmay-ari ng Shadow Blade ay dapat sumunod sa lahat ng naisin ni Childehay. Maging ang lolo nga daw ni Zujin ay masyado ang inis kay Childehay noon, pero kalaunan ay nagpakumbaba na lang ito at sinantabi ang kanyang ego at hinabaan pa ang pasensya niya kay Childehay. Sinabi nga ni Nieting na yun mismo ang dahilan kung bakit niya binigay ang Shadow Blade sa ating bida, upang pahirapan ng isa't isa ng ating bida at ni Childehay. Gusto nga daw talagang malaman ni Nieting kung ano ang gagawin ng matigas na ulo ng ating bida pag nagkaharap na sila ni Childehay na matigas din ang ulo. Napapagod na nga ang ating bida habang tinatanong kung kikilalanin na ba siya ni Childehay bilang bago niyang master. Sinabi naman ni Childehay na walang naglakas ng loob na tanungin siya ng ganyan dati at una pangalag daw ang ating bida. Sinabi naman nito na hindi mo pa kasi ako nakikilala noon. Habang iniisip na hindi niya inaasahan na masyadong matigas ang ulo ni Childehay, kalahating oras na nga daw ang nakakalipas pero hindi pa din siya kinikilala nito bilang bago niyang master. Tinatanong nga ni Childehay kung ano ang nais ng ating bida, sabay sinabing pabayaan na itong bumalik sa Shadow Blade. Sinabi naman ng ating bida na imposible umano ang nais niya, dahil sa pagpasok nito sa Shadow Blade ay agad-agad niya itong tatawagin at papalabasan ulit. Natawa na nga lang si Childehay at tumalikod. Kaya naman iniisip ng ating bida kung bakit ito tumatawa at nabaliw na daw yata ito. Ilang sandali pa ay sinabi nitong, "Bata, kung ayaw mo akong pabalaykan sa espada ay mananatili na lang ako dito. Bukod sa ayaw mo akong pabalaykan sa espada, ano pa bang magagawa mo sa akin?" At tama nga daw si Childehay ayon sa ating bida dahil wala naman siyang ibang magagawa dito. Masyado nga daw perpekto ang espadang ito kahit walang espiritu, kaya sayang naman kung ipapa-absorb niya lang ito sa divine water. Lalo ngang nagalit ang ating bida habang iniisip kung ano na ang dapat niyang gawin, at sigurado daw siyang si Nieting ang nasa likod ng kalokohang ito. Hindi naman daw pwedeng sumuko ang ating bida, dahil pag hindi niya napasunod si Childehay ay matatalo siya kay Nieting. Tumalikod nga ito at nilabas ang seal niya, habang si Childehay ay iniisip na naubusan na ng idea ang ating bida at mukhang makakabalik na siya sa loob ng Shadow Blade upang makapagpahinga. Bigla namang bumagsak ang isang basket ng patatas, kaya napapatanong si Childehay kung ano ang gagawin ng ating bida, dahil sa masama ang tingin ng ating bida ay iniisip ni Childehay na pangbabalat niya ng patatas ang Shadow Blade. Hindi nga ito makapaniwala na ginamit ng ating bida ang Shadow Blade upang balatan ang patatas dahil wala pa daw gumawa nito dati. Sinabi lang naman ng ating bida na siya na ang bagong master ng Shadow Blade, kaya gagamitin niya ito sa kahit paanong paraan niyang naisin at nagbigay nga ng negative emotion points si Childehay. Auhay daw pala ang tunay nitong pangalan kung saan rare din daw ang apelyido nitong Hai dahil nakita niya lang ito nang mag-travel siya sa West. Habang patuloy nga sa pagbalat ng patatas ang ating bida ay iniisip naman ni Childehay kung bakit ganito na lang tratuhin ng ating bida ang legendary na Shadow Blade. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay natapos ng magbalat ng patatas ang ating bida. Kaya naman nakahinga ng maluwag si Childehay, pero hindi nagtagal ay pumasok ang ating bida sa kanilang bahay. Kaya naman napapatanong si Childehay sa kung ano na naman ang gagawin ng ating bida. Pagbalik nga nito ay may daladala siyang mga repolyo at chopping board, kaya natulala na lang si Childehay habang iniisip na meron na namang bagong paggagamitan ng Shadow Blade ang ating bida. Naupo nga ito at inumpisahang maghiwa ng repolyo kung saan hindi na makapagsalita ng Childehay. Hanggang sa ilang sandali pa ay sinabi nitong hindi na niya kaya ang pang-insulto ng ating bida sa Shadow Blade, kaya naman mabilis itong nagtungo sa espada habang sinasabing hindi na niya kayang tignan ang ginagawa nito sa Shadow Blade kaya hayaan na daw siya ng ating bida na makabalik. Mabilis nga itong nakabalik sa espada habang naghihiwa ang ating bida, ilang sandali pa ay masama ang tingin niya dito ganun na din ang kanyang ngiti, at muli nga ay pinataka niya ito ng kanyang dugo. Dahilan upang muli ay puwersahang lumabas si Childehay mula sa espada at may negative emotion points pang daladala, kaya naman nagpatuloy ang bangayan ng dalawa at patigasan ng ulo.